Quezon City Mayor Joy Belmonte held a press conference this morning to tackle the inspection flood control projects in her city. And for updates, we have Mobile Journal, Francis Rivera. Francis, okay, anong findings nila Mayor Joy kanina? Lord Denise, sa ginanap na press conference kanina, kinumpirma nga ni Mayor Joy Belmonte na hindi lamang 141 flood control projects mula sa sumbong sa Pangulo website, kung hindi 254 flood control projects ang isinagawa dito sa Quezon City. Sa 254 projects na yan, 93 na ang na-inspection nila o nabisita nila. 5 nga dyan ay ongoing pa rin at 23 daw dyan ay incorrect ang location. Sa tala nila, umabot ng 14.34 billion pesos ang naggastos mula sa mga proyektong ito. Tanging 2 lamang daw ang approved na flood control projects. Kabilang na dyan ang Mesa Eco Park at Tulyahan Rivers sa barangay Nagkaisang Nayon. The rest, disapproved na raw. Pero ang pinagtataka nga nitong LGU ng QC ay kahit walang approval or yung tinatawag na Certificate of Coordination, pinagpatuloy pa rin daw ng mga contractors nito ang proyekto, itong mga flood control projects. Matatandaan natin na 7 out of 15 contractors na siniwalat ni Pangulong Bongbong Marcos or ni PBBM ay andito mismo sa QC. Kaya hindi maiwasan maglabas ng sama ng loob si Mayor Joy Belmonte at nasabi niya nga na frustrated and angry. Yan ang nararamdaman mismo ni Mayor Joy sa hindi pagrespeto ng araw ng mga contractors na ito sa pamahalaan ng QC. Oo, Francis, palinaw lang ha. 2 lang sa 254 DPWH flood control projects ang may approval ng syudad. Tapos binanggit mo, ilan doon sa mga contractors sa mga proyektong yon ay kasama rin doon sa mga binunyag ng Pangulo? Tama, no? Sino-sino itong mga to, Francis? Isa nga dun sa nakita natin sa listahan, itong St. Timothy, no, na matatandaan din na marami ring mga flood control projects, hindi lamang nga daw dito sa Quezon City, pati sa karatig na lungsod nito. At sa ngayon, no, isa sa mga disapproved projects, itong Matalahay Creek pumping station doon at ito daw ay tinayo sa mismong taas ng creek. So ngayon ay pinupuntahan nila to para sa magsagawa pa ng panibagong inspection para rito. Francis, kanina binanggit mo din 93 out of the 254 yung na-inspect na. What did they find in those 93 projects? May nakita ba silang substandard materials na ginamit o lahat ba to ay may checkmark sa kanila? And what are they to do with all the other 252 projects na wala naman palang approval? Anong next step, kumbaga? Nasagot yan ni Mayor Joy Belmonte kanina at yung mga kawani ng gobyerno dito sa Quezon City. At doon nga sa na-inspection nila at ilan lang talaga sa lumabas doon ay wala itong permit or wala itong COC o yung tinatawag na Certificate of Coordination sa mismong lungsod ng Quezon City. So ngayon ina-actionan nga raw nila ito dahil nga medyo malaki ang budget na nakuha nila or itong natali nila from these contractors. Kaya pumapalo yan ng suma total 14.34 billion na nakuha na budget dyan. At plano nga na magsampa ng administrative case ni Mayor Belmonte sa mga mapapatunayang gumagawa ng anomalya, lalo na sa mga contractors dito. Francis, okay, mabilis lang Meron bang, may binanggit ba kung anong distrito ang nakatanggap ng pinakamaraming flood control project sa QC? Marami, Pops Lord, at karamihan nga dito sa Distrito 1, at may mga barangay doon na nakatanggap na medyo may kalakihan. At ang masakit nga raw dito, sabi ni Mayor Joy Belmonte, ay hinahati nila to phase by phase. So meron na ngang ongoing, hinati nila ito sa hanggang phase 66. Yes. Ayun yung nakuha nating tala kanina, merong
flood control project na hinati nila ng phases hanggang 66 phases. Matindi. Oo. So, At iba pa rito, Francis, ay ang report ay either completed na, kahit ongoing pa or hindi tapos. At grabe, abangan natin ang mga susunod na mga pagpapahayag dito at kung anong mangyayari o kung makakapag-bail na naman yung district engineer gaya nung nangyari sa May Batangas. Anyway, maraming salamat sa ulat mo, Mobile Journal, Francis Rivera.